mga panahon na napapagal ka na, napapagod ka na, alam mo ginagawa mo yung tama, pero parang bakit walang nangyayaring mabuti sa'yo? Yung iba kasi yung may marami kang ginagawang kabalastugan, kasalanan, hindi may masama nangyayari, consequence yun. Pero naranasan nyo na po ba yung despite, alam nyo na, ginagawa mo na may tama, matino ka namang tao, hindi ka sumasama dun sa korupsyon sa opisina nyo and all, nagdadasal ka naman, nagbibigay, nagtitiis, nagsisilbi ka pa nga eh. Pero na-notice mo, parang unappreciated, unrewarded ng mga tao sa paligid mo, even ng Diyos. Pero maganda ako sa iyong encouragement sa Galatia 6:9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Ang sabi po ng verse na ito ni Apostol Pablo, huwag kang titigil. Hindi mo alam, baka malapit na yung pag-ani natin. Ang pagod po ay totoo, realidad dyan, pero hindi yan katapusan. Si Apostol Pablo, isa sa mga karakter sa Bible na napakaraming pinagdaan ng injustice, napakaraming pinagdaan ng paghihirap, persecution, nakulong, natuklaw ng ahas, muntik na malunod sa dagat. Nakakapagod talaga yung paggawa ng mabuti. Pero ang pagod ay hindi ibig sabihin, huminto ka na. Hindi porket pagod ka, ay talo ka. Okay? Rest, but don't quit. Alright? Number 2, magpatuloy tayo sa pagtatanim daw ng mabuti. Yung every act of kindness po natin, yung love, yung service, generosity, tanim po yan sa langit kahit feeling mo walang nakakakita. Hindi agad kita yung resulta no? Pero may bunga yan in time. Maaring walang nakakakita sa mga good works mo, sa mga generosity mo, patagho kang mag-donate and all, hindi katulad ng ibang mga politiko natin na pinawagayway pa eh. Pera naman ang bayan yon, di ba? Ang problema, kung gusto natin agad, instant. Gusto mo agad merong appreciation agad ng tao at ma-post ka sa Instagram. Huwag natin gayahin yung mga ganon. Huwag nga raw natin ipaalam sa kaliwa yung ginagawa sa kanan na kamay natin. Kaya mga Happy Anonymous, saludo ko sa inyo. At pangatlo and last, before tayo magdasal, may ani yan sa takdang panahon. Sabi dito sa verse, in due season, may takdang oras si Lord para umani. Hindi man ngayon, pero darating yan. Huwag kang titigil. Ang pangako niya, aani tayo kung hindi tayo magsasawa. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, pagod ka na ba sa pamilya, pagsisilbi sa pamilya, pagtatrabaho, alright? Sa ministry, kung ikaw nasa full-time ministry like me, sa trabaho mo, whatever yung trabaho mo, sa pagmamaneho, sa mga UV Express natin nakikinig ngayon at mga taxi driver, okay? Ito gawin mo, tukuyin mo kung saan ka napapagod, ipagdasal mo yung area na yun ng buhay mo at patuloy kang gumawa ng mabuting bagay despite sa pakiramdam mo, hindi nasusuklian. Baka malapit na breakthrough mo kapatid. Huwag kang bumitaw. Kahit walang applause, walang palakpak, kahit walang reward sa ngayon, nakikita ka ni Lord, tuloy lang dahil sa takdang panahon, aani tayo pag di tayo sumuko. Galatia 6:9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa pagtakdang panahon, tayo'y aani kung hindi tayo susuko. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa kabila ng mga pagsubok sa paligid namin, sa kabila ng pagtulay namin sa tamang daan. Lord, alam namin maraming challenges sa mundo na to. Sino ba naman walang challenge ngayon? Lahat kami, Lord, may pinagdadaanan. Pero hindi ibig sabihin titigil na kami at makikigawa ng masama, panig sa mga immoral at illegal na pamamaraan para kumita. Lord, mananatili kami tapat dahil sa tamang panahon, i-reward mo kami sa pangalan ni Jesus. Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.